Ilan ang daing ng mga magsasaka lalo na sa Mindanao. Nanindigan si Agriculture Secretary Proceso Alcala na maayos daw na natugunan ng kagawaran ang problema ng El Nino sa bansa. Lumiit pa nga raw ang taya nilang mapipinsalang palay dahil anya sapat naman ang patubig. Makibalita tayo kay Rial Soroche. Kulang na raw sa tubig ang mga taga-Upi Maguindanao. Dahil dito, ang ilog na ito sa Barangay Nuro ang araw-araw nilang tinatakbuhan. Dito sila kumukuha ng maiinom at pampaligo sa mga alagang hayop. Dito rin sila naglalaba. Ang mga pumupunta rito, minsay galing pa sa malalayong barangay. 3 oras silang naglalakad para lang makaigib ng tubig. Dito lang yung medyo malapit na tubig. Halos lahat po pupunta dito. Kaning Kibleg, Mirab, sentro po sa Pagapan. Sa Zamboanga City, nagsara na ang ilang water refilling station. Ayon mismo sa Zamboanga Water District, halos kalahati ang ibinaba ng kanilang water production. Kaya ang siste, tuwing ikalawang araw ang rasyon ng tubig. Our current production as of 12 midnight last night was only 44,600 from the normal production of 90,000 cubic meters per day. Kasunod ng nangyari sa Kinapawan, magsisimula na raw magbigay ng ayuda ang Zamboanga City LGU sa lahat ng 600 magsasakang apektado. Mamimigay raw sila ng water pump, seedlings ng alternative crops at bigas. Lahat ng ito, problemang dala ng El Nino na nagsimula Marso pa noong nakarang taon. Pero ang pahayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, sa ganda po ng mga programang naisulong at saka po dahil napuno po yung tubig, yung mga dams, meron po kaming maximization po ng mga areas na may patubig. at sa kabila ng daing ng mga magsasaka, lalo na ng mga taga Mindanao na siyang pinakaapektado ng tagtuyot, nanindigan si Secretary Alcala na maayos lang natugunan ang problema. Tinatayang 203,000 metric tons ng bigas pa lang daw ang napipinsala ng tagtuyot. Malayong-malayo raw sa projection nila noong simula na 970,000 metric tons ng bigas. Hindi po naman tayo nagbubulag-bulagan. But at the end of the day, hindi po ganun kagrabe ang hirap doon sa lugar na nagkakamali po sila. Giit pa ni Alcala, ukol sa mga taga-Cotabato na siyang nagrally, kahit daw may tagtuyot ay 120% pa rin daw ang rice sufficiency level sa Region 12. Meron pong enough supply. Ang talaga pong pagkakamali dito, meron pong mga ilan tayong kababayan siguro na hindi iinisip yung kapakanan ng mga kababayan natin na minislead pa po nila at sinabing may magbibigay ng bigas. Sagot ng dating gobernador ng Cotabato na si Manny Piñol, tila niloloko raw ni Secretary Alcala ang mga taong apektado ng tagtuyot. Hanggang ngayon, iginiit ng Department of Agriculture na mayroon pa sanang 2 billion supplemental funds na pwede nilang magamit. Ang kaso, hindi pa ito nilalabas ng Department of Budget and Management o DBM. Mula sa kanilang regular budget, 3.6 billion pesos na raw ang kanilang nagagasta. Pero nang hingi ng GMA News ang listahan ng mga proyekto, hindi pa nila maibigay ang listahan ng mga proyekto. Muli ring tinanong ng GMA News ang DBM tungkol sa supplemental funds ng DA pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Sinabi lang nilang patuloy na hinihimok ang DA na i-maximize ang kanilang regular budget. Ito rin ang sinabi ng Senado sa DA Setyembre nakaraang taon nang maghingi sila ng supplemental budget. Sa kwenta kasi ng Senate Committee on Finance, may sapat pangaraw na savings ang DA mula 2015 na maaari lang magamit para tugunan ang El Nino. This is already summer. Mukhang naitawid na po natin. Rial Soroche, Nagbabalita, Pilipinas.